tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa mga huling araw ng Hulyo 2026, nakikita natin ang isang malaking pagbabago sa takbo ng labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hindi na lamang ito usapin ng direktang bakbakan sa mismong linya ng labanan o paminsan-minsang malalayo ang pag-atake gamit ang misil sa malalaking lungsod. Sa halip, pinalalawak ng Ukraine ang saklaw at teknolohiya ng kanilang mga drone upang atakihin ang mga pasilidad ng kalakalang elektroniko tulad ng Wildberries at ang mga pangunahing ruta ng supply ng Russia. Ang bagong hakbang na ito ay nagpapakita ng isang mas organisadong estratehiya upang gipitin ang kalaban mula sa likuran. Kamakailan lamang muling naitala ang mga sunod-sunod na pag-atake sa mga bodega ng Wildberries sa Krasnodar at Nevinomysk, pati na rin sa isang imbakan ng langis sa Armavir. Ang mga operasyong ito ay isinasagawa gamit ang mga bagong drone na may katamtamang saklaw at may kakayahang lumipad at maglakbay mula 20 hanggang 300 kilometro sa likod ng linya ng labanan. Sa pamamagitan ng pag-abot sa mga lugar na ito, na ipakikita ng Ukraine na kaya nitong makapasok ng malalim sa teritoryo ng kalaban upang pumili ng mga tiyak na target na may kaugnayan sa lohistika. Ang balitang ito ay may napakalaking estratehikong kahalagahan para sa rehiyon at sa buong mundo. Binabago ng bagong estratehiyang ito ang takbo ng digmaan sa pamamagitan ng paglikha ng panibagong presyur sa pambansang ekonomiya ng Russia. Kasabay nito, pinipilit ito ang militar ng Russia na magtalaga ng karagdagang depensa upang bantayan ang mga lugar na dati nilang itinuturing na ligtas. Kapag ang mga pundasyon ng ekonomiya at lohistika ay sabay na tinatamaan, nagkakaroon ito ng sunod-sunod na epekto sa buong sistema ng bansa. Sa halip na umasa lamang sa tradisyonal na pakikipaglaban sa mga trinsera, ang tinatawag na kampanya ng pag-atake sa gitnang saklaw ay lumilikha ng bagong antas sa labanan. Ang pagpili sa mga sentro ng pamamahagi ng kalakalang elektroniko at mga pangunahing daanan ng supply ay nagpapakita na ang modernong digmaan ay hindi na lamang nakatuon sa mga tangke at sundalo sa unahan. Nakatuon na rin ito sa kung paano pipigilan ang daloy ng mga produkto, gasolina at mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagbabagong ito sa taktika ay nagiging isang mahalagang aral sa makabagong estratehiyang militar. Tingnan natin ng mas malalim ang mga kamakailang insidente at ang mga lugar na direktang naapektuhan ng mga ataking ito. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa mga lokal na awtoridad sa Russia, ang mga pag-atake sa mga bodega ng Wildberries ay nagdulot ng malawakang pinsala at sunog sa mga timog na bahagi ng bansa. Bagamat may mga pagsisikap na harangin ang mga drone, ang mga bumagsak na piraso ng mga nasirang sasakyang panghimpapawid ay nagdulot pa rin ng malaking banta sa kaligtasan ng mga tao at infrastruktura. Sa Krasnodar, ang tinatayang ika-4 sa pinakamalaking sentro ng pamamahagi ng Wildberries na may sukat na 150,000 metro kwadrado ay naging target ng mga pag-atake ng drone. Dahil sa pagbagsak ng mga nawasak na drone at mga pirasong nagmula sa pagharang ng depensang panghimpapawid, mabilis na kumalat ang isang malaking sunog sa loob ng pasilidad. Ayon kay Krasnodar Mayor Yevgeny Naumov, hindi bababa sa 3 hanggang 10 tao ang nasugatan sa insidente at agad na itinakbo sa ospital. Dahil sa tindi ng sunog, kinailangan ng mga awtoridad na magpadala ng mahigit 100 at 5 tauhang pang-emerhensiya at isang helicopter upang maapula ang apoy. Samantala napinsala rin ng mga bumagsak na piraso ang 2 gusaling tirahan at 2 pribadong bahay sa distrito ng Prikovansky. Hindi lamang sa Krasnodar nagkaroon ng matinding pinsala dahil naitala rin ang katulad ng insidente sa Stavropol Krai. Ang bodega ng Wildberries sa Nevinomysk na ika-6 sa pinakamalaking sentro ng kumpanya at may sukat na 120,000 metro kwadrado ay nagtamo rin ng direktang pag-atake. Kinumpirma ni Governor Vladimir Vladimirov na 5 empleyado ang nasugatan doon na naging dahilan upang magdeklara ng lokal na kalagayang pang-emerhensiya. Kasabay nito sinalakay rin ng tinatayang 16 na drone ang isang imbakan ng langis sa Armavir, Krasnodar territory. Nagbunsod ito ng sunog na sumakop sa humigit kumulang 800 metro kwadrado at nagdulot ng pagkasawi ng isang empleyado dahil sa mga bumagsak na piraso ng nasirang drone. Ang seryeng ito ng mga pag-atake ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari lamang kundi kasunod ng mga naunang insidente sa iba pang pasilidad ng Wildberries.
Bago ang mga pangyayaring ito sa Timog, may mga nauna ng pag-atake sa mga bodega sa Podolsk, Elektrostal at Kotovsk noong mga nagdaang araw. Nagdulot din ng mga iyon ng pagkasawi ng humigit kumulang 8 empleyado. Ang patuloy na pagtama sa mga pasilidad na ito ay nagpapakita ng isang sunod-sunod at planadong operasyon na nagdudulot ng takot sa mga manggagawa. Upang maunawaan kung bakit napakahalaga ng mga ataking ito, kailangan tingnan ang kalagayan ng kadena ng supply at ekonomiyang nakabatay sa pagkonsumo sa Russia. Ang Wildberries ay itinuturing na pangunahing haligi ng tingi ang kalakalang elektroniko sa buong Russia dahil sa milyon-milyong kautosang pagbili na pinoproseso nito araw-araw. Kapag ang mga pangunahing sentro ng pamamahagi ng kumpanya ay nagagambala, ang buong regional na daloy ng mga kalakal ay nakararanas ng malaking pagkaantala. Ang sektor ng kalakalang elektroniko sa Russia ay nagpakita ng napakalaking paglago noong 2025 kung saan lumago ito ng 28% at umabot sa 11.5 trilyong ruble o katumbas ng humigit kumulang 147 bilyong dolyar. Ang mga pagbebentang ito sa internet ay sinasabing kumakatawan sa halos 8.5% ng kabuuang produkto ng buong bansa. Dahil sa napakalaking ambag na ito, ang anumang banta sa operasyon ng kalakalang elektroniko ay direktang tumatama sa pangkalahatang kalagayang pangkabuhayan ng Russia. Kapag ang mga sentro ng kalakalang elektroniko tulad ng nasa Krasnodar at Nevinomisk ay nagagambala, mabilis na nararamdaman ng publiko ang epekto sa ekonomiyang nakabatay sa pagkonsumo. Ayon sa mga pagtataya ng mga tagasuri mula sa Data Insight at Commersant, ang kabuuang pinsala sa infrastruktura at mga nawasak na paninda ay umabot na sa mahigit 100 bilyong rubel o humigit kumulang 1.3 bilyong dolyar. Samantala, ang mismong pagtatayo at pagkukumpuni pa lamang ng mga nasirang bodega ay tinatayang magkakahalaga ng 35.8 bilyong rubel o humigit kumulang 457 milyong dolyar. Dahil sa mga ataking ito, tinatayang halos 7 hanggang 15% ng kabuuang kapasidad ng mga bodega ng Wildberries sa buong Russia ang hindi na magamit. Ang pagkawala ng ganitong kapasidad ay nagdudulot ng matinding krisis sa mga maliliit at katamtamang negosyo na umaasa sa plataporma. Bago pa man mangyari ang mga insidente, binago na ng Wildberries ang kanilang kasunduan sa mga nagbebenta upang ideklara ang mga pag-atake ng drone bilang force majeure o pangyayaring hindi makokontrol. Dahil dito, hindi na obligado ang kumpanya na magbayad ng kabayaran sa pinsala ng mga negosyante. Ang patakarang ito ay nag-iwan sa libu-libong maliliit na negosyante na walang natanggap na kabayaran habang nananatili pa rin ang kanilang mga obligasyon sa buwis at utang. Hindi lamang mga lokal na negosyante ang apektado. Maging ang mga pandaigdigang tatak tulad ng Turkish retailer na Cotton ay nagulat din ng pagkasira ng mga panindang nagkakahalaga ng 100 at 20.8 milyong lira o humigit kumulang 2.2 milyong dolyar. Bukod sa pagkalugi sa pananalapi, ang malawakang pagkansela ng mga kautosang pagbili at pagkaantala sa paghahatid ay nagdadala ng katotohanan ng digmaan sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Sa kabila ng matinding pinsalang ito, mahalagang suriin din ang mga opisyal na reaksyon at pahayag mula sa magkabilang panig. May magkakaibang posisyon ang bawat sangkot na panig ukol sa tunay na layunin at epekto ng mga insidenteng ito. Bawat isa ay may sariling salaysay na ginagamit upang ipaliwanag ang mga pangyayari. Sa panig ng pamunuan ng Ukraine, si Pangulong Volodymyr Zelensky ay tahasang nagbigay ng pahayag na nagpapatunay sa mga isinagawang pag-atake sa mga sentro ng lohistika bilang isang makatarungang tugon at uri ng malalayo ang parusang pang-ekonomiya laban sa Rusya. Inakusahan din ng Ukraine ang Wildberries na ginagamit bilang sentro ng lohistika na maaaring pagsilbihan kapwa ang mga gawaing sibilyan at militar. Ayon sa paratang, dito umano dinadala ang mga piyesa ng drone na saklaw ng mga parusa at iba pang kagamitang militar. Sa pamamagitan ng mga pag-ataking ito, nais ng Ukraine na ipakita ang kanilang kakayahang gumanti sa ekonomiya ng kalaban. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng Russian Defense Ministry at Kremlin na may gamit na pangmilitar ang mga bodega. Inilarawan nila ang mga pag-atake bilang mga gawaing terorista na naglalayong manakit ng mga sibilyan. Dahil dito nagbukas ang Investigative Committee ng kasong kriminal sa pamamagitan ng pagtutok sa mga nasawi at nasugatang sibilyan, pati na rin sa pinsala sa mga pamayanang tirahan. Iniiwasan ng militar ng Russia na talakayin ang mga posibleng epekto ng mga pag-atake sa kanilang sariling sistema ng lohistika.
Samantala, ang pamunuan ng Wildberries sa pangunguna ng kapwa tagapagtatag na si Tatiana Kim ay naglabas ng emosyonal na pahayag sa Telegram na nagpapahayag ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing empleyado. Nag-alok ang kumpanya ng 2 milyong rubel o humigit kumulang 25,500 dolyar bilang tulong sa bawat pamilya ng mga nasawing empleyado. Nag-alok din ito ng mga pautang sa mga naapektuhang negosyante upang mapigilan ang pag-alis ng mga nagbebenta mula sa kanilang plataporma. Ngayon ay lumipat naman tayo sa ikalawang pangunahing paksa, kung saan makikita ang pag-unlad ng bagong teknolohiya sa digmaan, partikular ang paggamit ng mga drone na may katamtamang saklaw. Ang kasalukuyang yugto ng labanan ay nagpapakilala ng mga bagong kakayahang nagbabago sa tradisyonal na distansya at saklaw ng mga operasyong militar. Ang mga binagong drone na may katamtamang saklaw tulad ng mga modelong tinaguriang Hornet at Susulya ay may kakayahang lumipad mula 20 hanggang 300 kilometro mula sa linya ng labanan. Kaya nilang lampasan ang mga depensa sa unahan at tumama sa mga target na nasa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban. Isa sa pinakamahalagang pagbabagong teknolohikal sa mga drone na ito ay ang pagkakabit ng mga binagong terminal ng satellite na Starlink. Dahil dito, hindi na sila umaasa sa karaniwang mga senyal ng radyo na nangangailangan ng tuwirang linya ng komunikasyon at madaling maharangan ng anyo ng lupain. Sa tulong ng mga terminal ng Starlink, nakatatanggap ang mga tagapagpalipad ng drone ng tuwiran at malinaw na transmisyon ng video. Mayroon din silang ganap na kontrol sa paglipad kahit daan-daang kilometro na ang layo ng drone sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang tuwirang koneksiyon sa satellite ay nagbibigay din ng matibay na kakayahang labanan ang panggugulo sa senyal mula sa mga sistema ng elektronikong pakikidigma ng Russia tulad ng Volna-Kupolgaran na may saklaw na 20 kilometro kwadrado. Ginagamit din umano ng Ukraine ang mismong mga drone upang tukuyin at sirain muna ang mga kagamitang nanggugulo sa senyal. Bukod sa koneksyon sa satellite, mababa rin ang halaga ng paggawa sa mga drone na ito na tinatayang nasa humigit kumulang 5,000 dolyar bawat isa. Nilagyan din ng mga ito ng mga sistemang optical na paggabay na tinutulungan ng artipisyal na intelihensiya. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa drone na manatiling nakatutok sa target kahit makaranas ito ng pagkaputol o panggugulo sa senyal sa huling ilang segundo bago ang pagtama. Sa pamamagitan ng pagsasama ng murang balangkas ng sasakyang panghimpapawid, internet mula sa satellite at paggabay ng artipisyal na intelihensiya, nakakalikha ang Ukraine ng isang episyenteng sandata laban sa mga umiiral na pamamaraan ng depensang panghimpapawid. Ang paglitaw ng mga drone na ito ay nagbunsod din ng isang bagong heograpikong antas sa labanan na tinatawag na gitnang sona. Bago nabuo ang doktrinang ito, may malinaw na paghahati sa pagitan ng mga panandaliang drone na ginagamit sa taktikang pangharap na may saklaw na 0 hanggang 20 kilometro at mga malalayo ang drone na may saklaw na mahigit 300 kilometro. Ang espasyo sa pagitan ng 20 at 300 kilometro ay dati umanong itinuturing ng militar ng Russia na ligtas na lugar sa likuran kung saan malayang nakakagalaw ang kanilang mga truck ng supply. Sa kasalukuyan, ang gitnang sonang ito ay naging pangunahing lugar para sa mga tinatawag na malayang misyong paghahanap at pag-atake. Sa mga misyong ito, nagpapatrolya ang mga drone sa itaas ng mahahalagang kalsada tulad ng M14, M18 at R280 na nag-uugnay sa Rostov-on-Don at Crimea. Ang dating ligtas na mga ruta ng transportasyon ay mabilis na nagbago at naging mapanganib na mga sona ng pag-atake para sa mga hanay ng sasakyang nagdadala ng supply. Ayon sa pahayag ni Dmytro Jaluktenko, isang tagasuri mula sa 413th Trade Unmanned Systems Regiment, ang kakayahang kumilos ng 100 hanggang 300 kilometro sa mga lugar sa likuran ay nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng matinding kaguluhan sa mga lansangang puno ng supply militar. Kasabay nito, iniulat ng commander ng Unmanned Systems Forces na si Robert Madjar Brovdi na ang patuloy na pag-atake sa mga rutang ito na tinagurian ngayong Highway of Death o lansangan ng kamatayan ay nagpababa sa daloy ng mga kargamentong militar ng hanggang 71%. Dahil sa mga malayang misyong paghahanap at pag-atake sa gitnang sona, naharap ngayon ang militar ng Russia sa isang matinding estratehikong suliranin sa larangan ng depensang panghimpapawid at lohistika. Ang malawak na teritoryo at mahahabang kalsada ng Russia ay nagpapahirap sa kanila na maglagay ng sapat na depensa sa bawat bahagi ng kanilang kadena ng supply. Sa kasalukuyan, walang sapat na mga sistema ng depensang panghimpapawid na may maikling saklaw tulad ng pansir o tor upang protektahan ang bawat kilometro ng kanilang mga lansangan sa gitnang sona.
Kapag nagpasya ang militar ng Russia na ilipat ang mga sistemang ito mula sa unahang linya patungo sa mga kalsada sa likuran, maaaring mabutas ang depensa sa mismong harapan ng labanan o sa mga estratehikong target sa kaloob-loobang bahagi ng bansa. Sa kabilang banda, kapag nanatili ang mga sistema ng depensang panghimpapawid sa unahang linya, patuloy namang mauubos ang mga truck ng lohistika at hanay ng mga sasakyang pang-supply dahil sa nagpapatrolyang mga drone. Dahil sa patuloy na banta sa mga kalsada, napilitan ang militar ng Russia na iatras ang kanilang mga imbakan ng bala at mga sentro ng pagtitipon at paghahanda ng mahigit 100 hanggang 150 kilometro. Ang paglipat na ito ay nagdulot ng malaking paghaba sa kanilang mga linya ng lohistika. Bumagal ang pagpapadala ng mga bala at kagamitan habang tumaas naman ang pagkonsumo ng gasolina ng hanggang 20%. Bukod dito, sinimulan na rin ng Russia ang pagpinta ng itim at puting mga guhit sa kanilang mga sasakyan. Tinatawag itong pagkukubling may guhit na parang zebra. Gumagamit din umano sila ng mga sasakyang militar na nagkukunwaring sibilyan para sa mga biyahe sa gabi upang makaiwas sa pagkilala ng artificial na intelihensiya ng mga drone sa target. Sa puntong ito, mahalagang magsagawa ng mas malawak na estratehikong pagsusuri upang pag-ugnayin ang dalawang pangunahing paksang ating tinalakay. Ang pag-atake sa mga sentro ng kalakalang elektroniko tulad ng Wildberries at ang paggulo sa mga ruta ng supply militar sa gitnang SONA ay magkasamang bumubuo sa isang pinag-isang estratehiyang may dalawang magkaugnay na paraan. Layunin nitong baguhin ang kabuuang balanse ng kapangyarihan sa labanan. Ang unang paraan ng estratehiyang ito ay nakatuon sa layuning pangmilitar. Nilalayo nitong putulin ang huling linya ng transportasyon sa gitnang SONA upang pigilan ang daloy ng mga bala, gasolina at mga bagong sundalo patungo sa unahang linya. Kapag nawala ng tuloy-tuloy na supply ang mga unit sa unahan dahil sa pagkasira ng mga sasakyang pang-supply sa lansangan ng kamatayan, bumababa ang kanilang kakayahang magsagawa ng mga operasyong opensiba o magpanatili ng matibay na depensa. Samantala, ang ikalawang paraan ay nakatuon sa layuning pang-ekonomiya at psikolohikal sa pamamagitan ng pag-atake sa Wildberries, na itinuturing na simbolo ng makabagong tingyang kalakalan sa bansa. Ang paglipat ng digmaan patungo sa sibil na ekonomiya ay nagpapataas sa pambansang gastos ng Russia sa labanan. Napipilitan ang pamahalaan na maglabas ng bilyon-bilyong rubol para sa tulong, muling pagtatayo at suporta sa mga naapektuhang negosyo. Kasabay nito, nasisira rin ang pakiramdam ng normal na pamumuhay sa lipunan. Bagamat nakikita natin ang malaking epekto ng mga bagong taktikang ito, mahalaga ring maging mapanuri at suriin ang mga limitasyon, panganib at mga dapat bantayan sa mga lumalabas na ulat. Sa gitna ng isang matinding tunggalian, ang impormasyon ay nagiging mahalagang bahagi rin ng labanan. Dahil dito, kinakailangan ng maingat na pagpapatunay sa mga datos mula sa magkabilang panig. Sa pagbuo ng pagsusuring ito, mahalagang bigyang diin ang pangangailangan sa paghahambing at pagpapatunay ng mga impormasyon. Ang mga datos ukol sa teknikal na kakayahan ng mga drone na may katamtamang saklaw at ang konsepto ng gitnang SONA ay pangunahing nagmula sa mga pahayag ng mga taga-suring militar ng Ukraine at sa mga ulat ng Business Insider at Kyiv Independent. Samantala, ang mga ulat ukol sa pinsala, mga nasawi at nasugatan at sunog sa mga bodega ng Wildberries ay nagmula sa mga lokal na otoridad sa Russia at sa mga pampublikong ulat ng Reuters at Kyiv Post. Bukod dito, may mga kapansin-pansing kulang na impormasyon na dapat tandaan. Sa kasalukuyan, walang direktang kumpirmasyon mula sa Russian Defense Ministry ukol sa opisyal na epekto ng mga pag-atake ng drone sa kanilang mga ruta ng supply militar o kung ilang sasakyang militar ang eksaktong nawasak sa mga lansangan. Bukod dito, ang eksaktong kabuang halaga ng pinsalang pinansyal sa Wildberries at sa mga paninda ng mga negosyante ay nananatiling pagtataya lamang ng mga independenteng taga-suri ng merkado. Wala pang formal na ulat pampinansyal mula sa kumpanya na dumaan sa opisyal na pagsusuri. Samantala, wala ring opisyal na pahayag ang Ukraine ukol sa mismong pag-atake sa Wildberries. Bilang pagbubuod sa ating mga tinalakay, ang mga kamakailang pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga bodega ng Wildberries sa Krasnodar at Nevinomysk, kasabay ng kampanya ng malayang paghahanap at pag-atake sa mga ruta ng supply ng Russia, ay nagmamarka ng malaking paglawak ng digmaan patungo sa tinatawag na gitnang SONA at sibil na ekonomiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone na may katamtamang saklaw, na nilagyan ng mga terminal ng Starlink at sistemang paggabay ng artificial na intelihensiya, na ipakita ng Ukraine ang kakayahang gipitin ng lohistikang militar at magdulot ng bilyon-bilyong rubol na pinsala sa sektor ng tingya ang kalakalan ng kalaban.
Malinaw na ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung paano patuloy na binabago ng makabagong teknolohiya ang paraan ng pakikipaglaban sa kasalukuyang panahon. Sa inyong palagay, paano babaguhin ang ganitong uri ng teknolohiya ng drone at pag-atake sa mga sentro ng lohistika ng kalakalang elektroniko ang depensa at lohistika sa mga susunod na labanan sa mundo? Ilagay ang inyong saloobin sa komento.